Magandang umaga mga anak! Magandang umaga! Bago natin simulan ang ating talakayan, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Maraming salamat. Bago kayo tuluyang umupo, pulutin muna ang mga kalat sa ibaba ng inyong mga upuan at pagkatapos ay maaari na rin kayong umupo. Mula sa ating galing, mayroon bang lumipat sa araw na ito? Mabuti naman kung gano'n. Nadadala akong malaman na walang lumipat ngayong araw. Ngayon, narito ang mga alituntunin at ito ay may acronym na PABULA. Anak, basahin mo nga ito ng malakas upang maunawaan din ang ating mga alituntunin. B. Panatilihin at apkayusan. A. Ayusin sa kilos, ayos sa kilos at pananalita. B. Bigyang pansin ng guro. U. Unawain ang aralin. L. Laging handa. A. Aktibong makinig. salamat. Mga anak, naunawaan ba ninyo ang ating mga alituntunin? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, tayo ay magbabalik aral. Kahapon, tinalakay natin ang patungkol sa maikling kwento. Sino sa inyo ang makapagbabahagi kung ano nga ba ang mga elemento ng maikling kwento? Anak, bakit kung alam mo ang sagot sa aking tanong? So, ang elemento po ng maikling kwento ay binubuo ng tema, kaulitan, tagpuan, kundalian, at bagay. Magaling! Yun ang mga elemento ng maikling kwento. Bigyan naman natin siya ng 5 bagsak. Ngunit bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan, ay may gagawin tayong aktibidad. At ang aktibidad na ito ay may pamagat na bugtong tanong. Mayroon akong kahon dito na naglalaman ng mga pangalan ng hayop at kayo ay bubulot ng isa. At kung ang nabulot mo ay kapareho ng aking nabulot, siya ang maswerteng sasagot sa bugtong. Yan, naaring pakipilitan at ng ating masimulan na. Nakabulot na bang lahat, mga anak? Kung ganon, ako na rin ang bubulot sa unang sasagot. Yan. Sino sa inyo ang nakabunot ng kalabaw? Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Kalabaw. Maaari ka pumunta dito sa harapan. Wala ba? Ayan, Mark. Ikaw na lang. Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Dahil walang nakabunot, ikaw na lang. Ayan. Mayroon tayong bugtong dito. Ang unang bugtong ay ang bugtong-bugtong. Naglalakad na dala-dala ang bahay. Ano ako? Mark, ano sa tingin mo ang sagot sa bugtong? Pagong? Tama nga ba? Yes, ma'am. Tingnan mo ang nakalakip na larawan sa unang bahagi ng ating trend kung tama nga ba. Tingnan natin. Pakita mo sa iyong mga kaklase. Ayan, pagong, tama. Bigyan naman natin siya ng dalawang bagsak. Ayan, narito ang pangalawang bugtong. Ayan. Bugtong-bugtong. Tema nito ay abot sa kalangitan. Hindi ito dagat sa pinandisirian. Ano ako? Ayan, ako na ay bubunot sa pangalawang sasagot. Sino sa inyo ang nakabunot ng kambing? Maaari ka bang pumunta dito sa harapan? Ayan, anak. Pumunta ka dito sa harapan. Anak, ano sa tingin mo ang sagot sa ating bugtong? Kuneho nga ba? Ngunit ang nakalakip na larawan kung tama nga ba ang iyong sagot. Ayan, ito ay ang kuneho. Tama. Bigyan naman natin siya ng 3 bagsak. Ayan, narito ang pangatlong bugtong. Ayan. Bugtong-bugtong. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Ano ako? Ayan. Ako na ang bubulot sa panghuling
swerte sasagot. Ayan. Sino kaya? Sino sa inyo ang nakabunod na paniki? Maaari kang pumunta dito sa harapan. Maaari mo ba itong basahin ng malakas at ibigay ang iyong sagot? Tuntong, mataas ay nakaupo, mababang namatayo. Ano ang Aso, tingnan mo ang nakalakip sa panghuling bahagi ng tren kung tama nga ba ang iyong sagot. Ito ay ang aso. Babalik. Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ayan. Ngayon naman, ano kaya ang kinalaman ng mga hayop sa ating mula sa ating mga bugto? May ideya na ba kayo kung ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw? Sino sa inyo ang gustong magbahagi ng sagot? Mangyari itaas lamang ang kanang kamay. Meron ba? Christine, anak. ito po ba naman ay pabula, ma'am? Pabula, tama. Ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa pabula. Ngunit bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan, narito ang mga layunin na kinakailangan ninyong makagit pagkatapos ng ating talakayan. Mark, alam mo ba itong basahin ng malakas? Sa loob ng 45 minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang katangian ng bawat tauhan sa pabula. Nahihinuha ang mensahe mula sa binasang pabula, nakakagawa ng jingle at maikling pagsasabula tungkol sa gintong aral na napulot mo. Ayan, naunawaan ba rin yung ating mga layunin, mga anak? Oo, mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa pabula, ang kuneho at ang pagog. Ngayon naman, ating alamin kung ano nga ba ang tinatawag nating pabula. Ayan, anak, paano ba itong basahin ng malakas? Pabula. Ito ay isang maikling kwentong naghahisip lamang. Ang mga pangyayari ay maaaring nagdala sa buhay ng tao. Ang layunin nito ay mangaliw at magbigay aral. Madalas ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop. Maraming salamat. Ang pabula, mga anak, ito ay ang kathang-isip lamang na kung saan karaniwang mga hayop ang mga tauhan sa kwento na nakakapag-isip, nakakagalaw, at nakakapagsalita na kung saan sa totoong buhay, hindi naman natin nakikita sila na nakakapag-usap-usap. Ayan, kaya ito ay tinawag na kathang-isip lamang. At ang layunin ng pabula, mga anak, ay nagbibigay sila ng mga aral, mga leksyon mula sa ating mga binabasa. Ayan, narito ang mga halimbawa. Una ay ang si Pagong at si Matsing. Pangalawa, ang bata at ang lobo. Pangatlo ay ang langgam at tipaklo. Ayan, nariyan ang mga ilan lamang sa mga halimbawa ng pabula. Ngayon naman, sino na sa inyo ang nakapagbasa na ng mga halimbawa ng pabula at maaari niyo bang ibigay kung ano nga ba ang mga aral o leksyon na mapupulot natin mula doon? Sino na ang nakabasa ng pabula, mga anak? Jonah, anak, mayroon ka na bang nabasa ang pabula? Opo, ma'am. Kung ganon, ano ang aral na mapupulot natin mula doon? Ang aking nabasang pabula ay pinamagatan ang hatol ng kuneho na kung saan ang mamulot na ating buhay. Huwag tayo masyadong magtiwala sa mga kakayahan. Napakaganda namang aral ang mapupulot natin dyan, Jonah. Bigyan naman natin si Jonah ng masigabong palakpakan. Ngayon, mga anak, ulit kong alam nyo na kung ano ang definisyon at kung ano ang pabula. Ngayon naman, may panonoorin kayong isang video. Ngunit bago yan, biglang kaulugan muna natin ng mga sagabal na salita na mapapanood sa kung ano ang kahulugan ng mga salita ito. Naintindihan nyo ba, mga anak? Opo. Ngayon, kung gusto nyo lamang sumagot ay itaas lamang ang inyong mga kamay. Kung handa na kayo, mga anak, sabihin nyo lamang ang aba,
Ginugong, maaari mo bang ilapat ito sa nasalong gupitan, anak? Sa pangalawang pangungusap, anak, sino ang nais sumagot? Sino ang nais sumagot? Sisa, anak, maaari mo bang sagutan ng pangungusap? Pangalawang pangungusap? Bawat isa sa kanila ay nangungumbida ng kanilang mga kaibigan. Sa tingin mo, anak, ano ang kasingkahulugan ng salitang nangungumbida? Nag-imbita. Tama, nagmumbida. Ito ay nag-imbita. At para sa pangatlong pangungusap, sino ang nais sumagot? Crispin, anak, maaari mo ba sagutan ang pangatlong pangungusap? Tumbak ang iyong sagot, anak. Maaari ka pumunta dito sa harap upang ilapat ang mga salitang sagabal nito sa nasalunggutan. At para sa panghuling katanungan, Joy, anak, maaari ka ba pumunta dito sa harap upang basahin at sagutan ang huling katanungan? Nanalo si Pagong sa paligsahan. Ano ang kasingkahulugan ng paligsahan, anak? Competition, tumpak, dahil na lamang ang natira. Ngayong alam nyo na mga anak, kung ano ang mga sagabal na mga salita, ay dumako na tayo sa ating video. Ngayon mga anak, kapag meron kayong pinapanood, dapat ninyong ihanda. Kailangan ninyo makinig na mabuti dahil mamaya ay meron akong ilang mga katanungan. Dalawang bundok ng magtatanghali. Aba, ang ibig naman ng tulog ni Conejo. Mukhang mauunahan ko pa siya. Magdadapit hapon na nang matanang ni Pagong ang ruro ng ikatlong bundok. Malapit na siya. Noon pa lang nagising si Conejo. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pagkaakalang nandoon pa rin si Pagong. Subalit wala na. Sinimulan na niya muling tumakbo. Takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa tuktok ng ikatlong bundok na namamahinga na. Lahat ng mga hayop na dumalo ay bumahan kay Pagong. Si Conejo naman ay iyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pang-iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat malilitin ang kanilang kapwa. At dyan nagtatapos ang video mga anak. Ngayon kung talagang nakinig kayo, ay dito natin titignan kung talaga may natutunan kayo sa inyong pinanood. Sino ang pwedeng sumagot sa unang katanungan? Sino ang mga tauhan sa kwento? Joey, anak, maaari mo ba ang sagutan ang unang tanong? Ang mga pangunahing tauhan sa kwento ay sina Conejo at Pagong. Tama, si Conejo at si Pagong. Ano ang sinabi ni Pagong? Ano ang sinabi ni Conejo kay Pagong, mga anak? Na? Ano? Esmir, ano sa panahon mo anak ang sinabi ni Conejo kay Pagong? Na ano ba yung physical ano ni Pagong? Tama, maliit ang kanyang mga paa. Sino sa inyo may maliit na mga paa dito, mga anak? Sino kaya? Dahil doon ay sino ang nainsulto? Si Pagong. Tama, nainsulto si Pagong dahil kahit naman sa kanyang physical na anyo ay maliit lamang siya. Ngunit sabi ni Pagong ay malakas ang kanyang resistensya. At dahil doon ay hinamon sinong nanghamon? Si Pagong. Hinamon ni Pagong si Conejo ng isang baligsahan. Tama, mga anak. Sino ngayon ang sasagot sa ikalawang tanong?
na kahit ganoon lamang siya, kahit mabagal ang kanyang kilos, siya ay madiskarte at hindi siya sumusuko agad sa isang lakad. At kay Kuneho naman mga anak, tamang sinabi ni Joshua na si Kuneho ay isang mayabang. O sino sa inyong mayabang dito? Siya. Si siya daw. Ngayon, sa mga tanong mga anak, sino ang sasagot? Princess anak, maaari bang sagutan ang ikatlong tanong? Bakit nahuli si Kuneho yung mas mabagal tumilis? Bakit nga kaya anak? Bakit? Sa palagay mo ano? Naging kampay kasi Kuneho mga natulog siya. Dahil akala niya Tama. Dahil kampante si Pagong na dahil kampante si Kuneho na matatalo niya si Pagong dahil nga si Pagong ay maliit lamang ang kanyang mga paan. Mabagal din siya umigos kaya naging kampante siya. Okay. Ngayon mga anak, ano ang gintong aral mapupulot sa kwento? Mika anak, maaari mo ba sagutan ang huling tanong? Huwag natin makikita ng ibang tao o kakayahan ng ibang tao. Tama, tumpak ang kanyang sagot. Sino pa ang makapagbabahagi ng ibang kasagutan? Bukod sa huwag natin malikin ang ating kapwa. O Mark, anak, may dadagdag ka ba sa kasagutan ni Mika? Huwag natin isang bagay batay sa aming isipan. Tama! Dahil sa mga sinagot nyo, ay tiyak ko na kayo ay may natutunan at naunawaan ninyong mabuti ang aking naging talakayan. Mga anak, ang mapupulot natin dito sa kwento ito ay huwag tayong mag-insulto sa ating kapwa, ha? Mga anak, ha? Huwag tayong mag-insulto dahil hindi natin alam na baka yung inuunsulto natin mga anak ay baka sila pa mismo ang magkamit ng tagumpay sa hinaharap. Gaya ni Pagong, kahit gaano makabagal ang paglalakbay ninyo, ay tiyak ko kayo ay mananalo sa karera ng inyong laban sa buhay. Sana ay magsilbing aral sa inyo ang Pagong at ang Kuneho. Mga anak, dahil lubos nyo na naunawaan at upang hindi nyo makalimutan ang ating naging talakayan, ay meron akong ginawang kanta. Ngunit ito'y aking kakantahin muna, ha? Huwag niyo akong ikidrush mga anak, hindi ako serious, okay? Okay, ito ay pinabagataang pabula. Pabula ay uri ng pabula ay uri ng panigan. Karakter ay mga hayop. Karakter ay mga hayop sa kwento.
pagong mga anak. Meron na lamang kayong 2 minuto mga anak. Tandaan mga anak, ang kooperasyon ay 40% malaki ito anak, kaya makipag-kooperasyon kayo. Para sa pagkatapos mga anak, tapos na ba kayo? Dapat tandaan. Okay. Tapos na ang pagkatapos. Ngayon ay inyo na ang lahat ang inyong ngayon. Para sa pagkatapos, maaari nyo na presentahan ninyo ginawang activity. Yan lang yung gamit niya. Hindi ka makapagtatapos ng pag-aaral. Five years late.